Nakakailan ka na? Pinagtitiisan lang kita dahil sa ama mo. Tama na po. Anong tama na? Kung hindi mo nabasag ang mamahaling kong make-up, eh di sana okay tayo. Ano, uulitin mo pa ha? Hindi na po, hindi ko naman po talaga sinasadya. Ba't talagang sumasagot ka pa ha? Gutom, pagod at takot ang kalaban ni Sasu sa loob ng kanilang sariling tahanan. Ngunit isang araw hindi inaasahan na makukuhanan sila ng video ng isang cleaning lady sa kanilang kondo. Nagsimula ng maungkat ang katotohanan. At ang katotohanan na nagsisilbing simula ng mas malaking kwento. Ano kayang nakita sa video? Sino ang tunay na may sala? Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Noong mga nakaraang buwan, napansin ni Sasu ang mga pagbabago sa kanyang ina, si Elena. Hindi na siya kasing aktibo tulad ng dati. Madalas siyang matulog ng maaga at hindi siya sumasama kay Sasu sa pagtakbo tuwing umaga. Ngunit sa bawat tanong ni Sasu, ngumingiti lamang si Elena at sinasabing, "Napapagod lang ako anak, huwag ka mag-alala." Ang ama ni Sasu na si Robert ay tahimik na nagmamasid. Isang araw, huli niyang nakita si Elena na nagtatago ng mga piraso ng buhok na nahuhulog habang nagsusuklay. Napansin niyang namamayat ito at nangihina ng katawan. Dati, malakas at palaban si Elena sa lahat ng bagay, kahit hindi niya agad pinansin ang mga maliliit na palatandaan. Ngunit lumala pa ito. Habang nagluluto si Elena sa kusina, napansin naman ni Robert na nanginginig ang kamay nito habang hinahawakan ng kutsara. Agad siyang lumapit. "Elena, okay ka lang ba?" Tanong niya. Puno ng kaba sa boses. Okay lang ako, Robert." Sagot ni Elena, pilit na nagpapakatatag. Ngunit kita ni Robert ang pagod at sakit sa mga mata ng kanyang asawa. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Sasu na hindi na pumapasok si Elena sa kanyang kwarto. Tuwing gabi para halikan siya sa noo bago matulog. Dati, iyon ang kanilang gabi-gabing ritual. Ngunit ngayon ay tahimik na lamang ang kanilang tahanan sa gabi. Nang tanungin niya ang kanyang ama, "Bakit parang hindi na masaya si Mama?" Ang tanging sagot ni Robert ay, "May trabaho lang siya anak." Isang gabi habang nanonood ng TV sina Sasu at Elena, biglang bumagsak ang tasa ng tsaa mula sa kamay ni Elena. Natulala si Sasu. "Mama, ayos ka lang ba?" Tanong niya. Ang mga matay puno ng takot. "Sasu." Huminga ng malalim si Elena at hinawakan ang kamay ng anak. "May kailangan akong sabihin sa'yo." Tahimik na lumapit si Robert. Alam niyang ito na ang sandaling kinakatakutan niya. Huminga ng malalim si Elena bago nagsalita. "Matagal ko nang tinatako ito anak. Ayoko mag-alala ka pero may sakit ako. Leukemia." Nanginig ang labi ni Sasu at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. "Leukemia? Pero gagaling ka naman, di ba, Mama? May gamot naman. Pwede ka pong gumaling." Umiling si Elena. Ang mga mata niya ay puno ng awa at pagmamahal. "Matagal na ako nagpapagamot, anak. Pero mahirap ang laban. Ayoko makita kayo nag-aalala kaya itinago ko ito. Pero ngayon hindi ko na kayang itago pa. Mama, bakit hindi mo sinabi kaagad?" Tanong ni Sasu. Ang boses niya ay basag sa luha. Humigpit ang hawak ni Elena sa kamay ng anak. "Dahil gusto kong maalala mo ako bilang masaya. Malakas. Gusto ko kayong mabigyan ng normal na buhay habang kaya ko pa. Pero ngayon, kailangan niyong malaman." Yumakap si Sasu sa kanyang ina. Umiiyak habang ang ama naman niya ay tahimik na tumitingin sa kanila. Hindi na alam ni Robert kung paano pa ito haharapin. Nakikita niyang lalong humihina ang asawa bawat araw. Ngunit pinipilit niyang maging matatag para sa kanyang pamilya.
Dumaan ang linggo at lalong naging madalas ang mga araw na nasa ospital si Elena. Bawat beses na dumadalaw si Sasu, lagi siyang may dalang bulaklak. Ngunit alam niyang hindi magtatagal ang kanyang ina. Ang kanyang mga matay naging malabo at hindi na siya makapagsalita ng diretso. Isang gabi tinawag sila ng doktor. Nakahiga si Elena. Napakaliit na ng kanyang katawan kumpara sa dati. Nanginginig si Sasu habang hawak ang kamay ng ina. Habang si Robert naman ay hindi na napigilan ang pagpatak ng luha. "Mama, andito kami." Bulong ni Sasu. Ang puso niya ay basag. Nagbukas ng kaunti ang mga mata ni Elena. Tinitigan ng mag-ama. Sa huling sandali, sinabi niya ng mahina, "Sasu, Robert, mahal na mahal ko kayo. Lagi kayong nasa puso ko. Huwag kayong matatakot. Nandito lang ako, Mama. Huwag kang magsalita. Magpahinga ka lang. Gagaling ka, di ba? May gamot na para sa'yo. Sabi nila." "Anak, minsan, hindi talaga kaya ng katawan. Pero tandaan mo, kahit nawala ako, palagi kitang babantayan. Lagi kitang mamahalin." "Mama, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi pa ako handa. Kailangan pa kita." "Ikaw ang pinakamatapang kong anak. Ang lakas ko. At ngayon, ikaw na ang magiging lakas ng papa mo. Kaya huwag kang matatakot, Sasu. Puno ng pagmamahal ang buhay natin. Kahit na saglit lamang iyon. Hindi kita iiwan, Mama. Lagi ako nandito." Kapag sumilip na ang araw, anak, ngumiti ka para sa akin. Iyan ang gusto ko. Makita kang masaya. Paalam. At sa huling paghinga ni Elena, bumitaw na siya sa laban. Tumigil ang oras para kina Sasu at Robert, habang ang lungkot at bigat ng katotohanan ay bumalot sa kanilang tahanan. Lumipas ang 2 taon mula nang pumanaw si Elena at ang mga sugat sa puso ni Sasu at ang kanyang amang si Robert ay tila sariwa pa rin. Sa kabila ng mga pagsubok, pinilit nilang bumangon, hawak ang bawat alaala ng mahal nilang ina at asawa. Sa araw na iyon, napagpasyahan nilang dalawin ng puntod ni Elena. Isang tahimik at maaliwalas na araw. Ngunit ang bigat ng damdamin ay muling bumabalik habang papalapit sila sa sementeryo. Habang naglalakad papunta sa puntod, hawak ni Sasu ang isang bungkos ng puting bulaklak. Nakatingin siya sa lupa at tahimik at tanging mga yapak ng kanyang ama ang kanyang naririnig. Nang makarating sila sa lugar kung saan nakahimlay si Elena, napansin nilang may ibang tao rin sa malapit. Isang babae ang nakatayo sa tabi ng isang puntod, ilang metro ang layo mula kay Elena. Nakasuot siya ng pulang bestida at tila walang pakialam sa mundo habang umiiyak ng tahimik. Nakatingin siya sa lapida. Ang mga luha niya ay walang tigil na tumutulo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ngunit ang kanyang mukhay puno ng lungkot at paghihinagpis. Hindi nagtagal napansin ito ni Sasu. "Tay, sino kaya yon?" Tanong ni Sasu habang marahang itinuturo ang babae. Hindi niya naman mapigil na makaramdam ng simpatya para sa estrangherang umiiyak. Napatingin si Robert sa direksyon ng babae at tahimik na sumagot. "Mukhang nawalan din siya ng mahal sa buhay, anak." Tumayo siya sa harap ng puntod ni Elena. Tinitigan ni Robert ang pangalan ng kanyang asawa sa lapida, habang si Sasu naman ay tahimik na inilapag ang mga bulaklak. "Mama, eto na kami," bulong ni Sasu. "Miss na miss ka na namin." Tahimik ang hangin habang sila ay nananatiling nakatayo. Ani mo'y pinapakinggan ng mga alaalang nagdaan. Maya-maya napansin naman ni Sasu na umalis ang babae na kapula, ngunit naiwan ng isang malinis na panyo sa ibabaw ng lapida. Lumapit siya rito at nakita ang pangalan ng asawang nakahimlay sa ilalim ng kanyang puntod. "Tay,
Mukhang asawa niyang nasa puntod, sabi ni Sasu. Parang ganun din yung nararamdaman ko nung nawala si Mama. Marahang tinapik ni Robert ang balikat ni Sasu. Anak, lahat tayo may hinaharap na ganitong kalungkutan. Nakikita mo siya. Nakikita niya tayo. Iba't ibang kwento pero pare-pareho ng sakit. Nang hukmakbang sila pabalik, hindi mawala sa isip ni Sasu ang babaeng yon. Isang paalala na kahit gaanong kalayo ang agwat ng panahon, ang kirot ng pagkawala ay hindi agad nawawala. Isang tahimik na hapon ang dumating si Sasu mula sa eskwelahan. Pagod mula sa buong araw na pag-aaral. Pagpasok niya sa bahay, napansin niyang may kakaiba. Tahimik ang paligid. Ngunit may mga bulaklak sa mesa na tila may binubulungan ng kanyang ama. Si Robert na may kasamang babae sa sala. Napakunot si Sasu. Dahan-dahan siyang lumapit at nang makita ang babae, agad niyang naalala kung sino ito. Si Grace. Ang babaeng nakita nila sa sementeryo. Umiiyak sa puntod ng asawa. Nakasuot siya ngayon ng simpleng damit. Nakangiti. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Sasu sa kanyang presensya. Anak, sabi ni Robert at lumingon kay Sasu. Halika rito, may gusto akong ipakilala sa'yo. Nabigla naman si Sasu. Nagtataka kung bakit nandoon si Grace sa kanilang bahay. Lumapit siya sa ama, ngunit nananatiling tahimik. Siya si Grace, patuloy ng kanyang ama. Siya ang magiging bagong kinakasama ko. Nanlaki ang mga mata ni Sasu. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon. Hindi pa rin lubos na nawala ng kirot ng pagkawala ng kanyang ina. At ngayon, may bago ng babae sa buhay ng kanyang ama. Tahimik si Sasu, ngunit sa loob-loob niya, naguguluhan siya. Bakit po, tay? Tanong ni Sasu, halos pabulong. Ang bilis naman. Huminga ng malalim si Robert at inilapag ang kamay sa balikat ni Sasu. Anak, matagal ng pagkawala ng mama mo. Alam kong mahirap para sa iyo yan. Pero kailangan natin magpatuloy sa buhay. Si Grace ay naging malaking bahagi ng buhay ko nitong mga nakaraang buwan. Alam kong magugustuhan mo rin siya kapag nagtagal. Hindi na nakapagsalita si Sasu. Tinitigan lang niya si Grace. At ramdam niyang parang may manakaharang sa kanyang lalamunan. Hindi niya lubos maisip na may mga papalapit sa kanyang ina. Bigla nagsalita si Grace. Ang boses niya ay malambing na, ngunit tila biglang may bigat. Sasu, sabi niya. Alam kong hindi ito madali sa'yo. Hindi ko gustong magulo ang buhay mo. Kung hindi mo ako gusto dito, sabihin mo lang. Ako na mismo ang lalayo. Nagulat si Sasu sa sinabi ni Grace. Hindi inaasahang ganito ang magiging problema ng usapan na nagmamadaling tumingin si Robert kay Sasu. At isang malalim na buntong hininga ang binitawan niya. Sasu, hindi tama yan. Biglang sabi ni Robert na may halong galit sa boses. Hindi ko inaasahan na magiging madali pala para sa'yo. Pero ito ang desisyon ko. Mahal ko si Grace at gusto kong subukan na maikasal muli. Kailangan mong tanggapin to. Nakayuko si Sasu. Hindi makatingin sa kanyang ama. Ramdam niya ang galit at bigat ng mga salita ni Robert. Hindi niya alam kung ano ang isasagot pero naroon ang malalim na kalituhan at kirot sa kanyang puso. Pero tay, paano si Mama? Halos pabulong na tanong ni Sasu. Tumayo si Grace at lumapit kay Sasu. Ngunit tumigil bago ito makalapit ng tuluyan. Hindi ko nais na palitan ng mama mo, Sasu. Siya ay mananatiling mahalaga sa inyo. Pero sana, mabigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi kita pipilitin. Pero sana maintindihan mo rin
ang papa mo. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kaya ang klase ng kinabukasan ng naghihintay kay Sasu? Matanggap niya kaya na may bago ng kinakasama ang kanyang ama? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!